Salamat po sa biyayang ito at salamat Panginoon, kami po ay nilolob niyo pa rin makapagpatuloy, kami po ay hindi niyo pa rin pinababayaan at dalangin po namin sa pag-aaral na ito, kami po nawa ay magkaroon ng bukas na isipan at matapang na puso sa kontra po sa ganito pong advokasya na meron ng mundo, lalo na po kami na mga anak mo, kami po ay iyo pong paalalahanan palagi na kami po, kung may makita man po kami, kung may maalaman po kami, kami po dapat ay kumikilos sa ganito pong bagay nang sa gayon ay meron pong buhay na maisalba Panginoon. Salamat po na madami. Tulungan niyo po ang bawat isa. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At hingi lang po, ito na may naipagpaalam ko na po kay Pastor. Meron tayong konting 5 minutes lang naman ito. Dalawang short video na ito na naipagpaalam kay Pastor. Pero Tita Chari, Tita Aria, para kay sa mga bata po, kung okay lang po, alalayan nyo na lang po. Medyo masalan lang po yung ating video. Pwede mo ba yung i-expand ng konti? Sagad na yan, ano? Sagad na. Yan po ay ano, hindi naman natin kailangan subtitle diyan. Ang kailangan natin ay yung mismong ganap o mismong pangyayari, paano ito ginagawa. Sige po, ating panoorin. Ahí, encima. Version kanina, yung unang video po, yun po ay isang method lamang po yun. May iba-ibang kaparaanan, pero yung napanood natin na parang hinihigop, medyo malit lang eh. Pero kung gusto niyo ng video, i-PM niyo ako, sasend ko sa inyo. Kung kaya niyo. Yun ay hose. Isasalpak sa... Oo, tapos sabi nung lalaki ka na, let's begin. Let's begin. Sabi tapos nung ano na, unang nahigop yung paa.
yung buo, nagiging parang gelatin na nadudurog siya. Tapos, hanggang sa mahagip naman ng hose yung katawan, hanggang sa ulo, siya ay nadudurog. Nagtanong ako, ito, tao mismo. Ang sabi, sa isang kaparaanan naman ng hindi ko na lang ito papangalanan, anong mangyayari sa babae kapag ka nag-take ng pills? Yun daw ay 6 days na iinumin. Hindi pala, 6 na iba't ibang uri ng gamot na mapapait. At yun ay iinumin sa loob ng 1 linggo. Tapos, ano daw mangyayari sa bata? Tinanong ko, ano mangyayari sa bata pagka tinik mo yan? Sabi, yung bata daw ay malulusaw hanggang sa maging dugo. Duduguin ng duduguin. Tapos, ganito pa. May iba-ibang stages yan. May first trimester, second trimester, at third trimester. Depende sa sizes. Pero ang idea, yung inyong nakitang abortion, pag kayo nag-search sa internet, i-type nyo lang, abortion. Lalabas diyan, healthcare. Healthcare. Pag-iingat daw yan. Kumbaga, pagbukas mo ng internet, i-type mo yan, ang makikita nila yung mga madadayang salita para pabanguhin ang isang karumal-dumal na proseso ng pagpatay sa walang kamuwang-muwang na tao. Kaya nga, common sense to. Bakit bawal ang abortion sa God Disabled Baptist Church? Yan ay isang uri ng murder. Diga? Kaya, madami pang video. Ako lang mismo umawat na talagang hindi ko rin kayang panuorin ang iba pang nakita ko. Pero kung gusto nyo, mag-PM kayo sa akin, mapanood nyo pang iba na mas malapitan, ay ganito pala talaga to. Sabi nga kilala nyo ba yung pinatay, binaril sa ulo? Na sikat na American na si Charlie Kirk. Sabi niya, sa leeg pala, sorry. I wish that all American people na mapanood yung process of abortion. Nang sa gayon, makita nila how brutal, how dreadful itong gawain ito para ma-prevent sila at makonsensya sila sa mga ginagawa nila. Yun yung sabi ni Charlie Kirk. Kaya nga yung mga advocate ng abortion, talagang binabanata ni Charlie Kirk. Pinapakitaan nila ng reality na itong gintong activity ay hindi talaga magandang bagay. Kaya nga, pero sa atin naman, bakit bawal sa God Disabled atin titingnan? Sa Pilipinas, ito ay talaga bawal to. Illegal ito sa Pilipinas. Pero meron nito sa Pilipinas na gumagawa. Gusto nga gamitin yung aming bahay. Nagalit ako. Sabi, hihiramin lang, 1 linggo lang naman daw mag-stay sa amin. 1 linggo lang. Bakit? Bakit ganyan? Sabi, doon gagawin yung pagpapalaglag. Ano kaya? Lumapit ako kay Pastor. Sabi, Pastor, ano kung ganito? Ano kung ating magagawa dito? Mahirap makailam sa ganyang bagay. Ito matindi. Para sa mga hindi pa ready, ito ay estudyante, ang nag-encourage pa na gawin yung ganung karumal-dumal na gawain ay yung lalaki. Ipa-abort natin yan. May record ako, gusto nyo? I-PM nyo ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, ayun ay hindi na bago sa aking paningin. May nakita na akong ganyan, baby, at meron din akong pinsan na gustong ipalaglag ng kanyang bruhang magulang. Kaya yung pinsan ko si Geraldine, subukan niya ipalaglag, kaya nga hindi welcome ang magulang niya sa aming sa aming lugar, sa aming compound. Hindi welcome yan. Galit na galit ang aming mga magulang. Pero kami naman walang idea, kaya bully kami sa kanya dati. Pero nung naunawaan ko, dapat pala itong inaalagaan. Sinubukan niya ipalaglag, sa tindi. Intention talaga. Kaya nga wala talagang balak buhayin si Geraldine sa kanya sinapupunan na nagdadrugs pa habang nagbubuntis, nainom ng mga gamot na pampano sa diya. Buti na awat. Pagkatapos mga anak, iwanan mo yung bata dito at lumayas ka na. Kaya may mga unbeliever pa din talaga na ginagamit ng Diyos para maisalba yung mga buhay. Kaya wag niyo mamalitin niya yung pinsan, yun ay pag siya yung nag-aalaga sa akin pag may sakit. Minsan kasi mag-isa kami sa bahay, wala kaming kasama. Pag may sakit ako, siya nagluluto, siya nagdadala ng pagkain, siya ang nagbibigay sa akin ng mga gamot. Tapos ayun, may na. Naintindihan niyo?
Ay, may, kumain ka na. Ay, may, ang tayong tao. Kamusta ikaw? Naiintindihan ko na, tagal ko na nakasama yun. Medyo hard lang ako sa kanya, pinapakita ko sa kanya. Yun ay paraan ko ng pag-iingat sa kanya. At ito, ibang case to. Nung ako'y pinagbubuntis na aking ina, nainom siya ng pills. Pero hindi niya alam na ako'y nasa tiyan na. Buo na ako, idea niya, buo na ako. Buo na ako. Pero hindi alam na yung mga magulang na ako pala ay buhay na. Kung kayo nakakaimik nun, mama naman. Tiga? Kaya, tinanong ko mo, ba't naman kayo nagpipills to gado? Buti walang side effect sa akin. Buti. Alam, gusto niya malaman side effect? Ang bihira. Yan ang side effect sa akin. Hindi, pero tunay, kwento sa akin ng aking ina at ng papa, sila humingi sa akin ng sorry. Sabi, bunso, sorry. Nung ikibata, hindi ko alam na ikibuhay na sa aking tiyan, sa aking sinapupunan, ako'y nagpipils. Di, okay. At least, walang talab. Strong. Tapos yun sabi ko sa inyo, may nakita ako. Simula nung yung bruha na yun, nung nakita akong pinakita pa niya, yung kanyang pinalaglag na hindi na nagpakita sa akin. Kasi gustong-gusto naming isumbong. Di lang naman ako kami tatlo yata, dalawa kaming magbarkada. Pinakita sa amin. Hindi na nagpakita sa amin. So, gusto namin isumbong report namin yon. Kami naman kahit loko may konsensya din naman Hindi yan makatarungan. Kaya may gumagawa niyang abortion na yan sa Pilipinas. Bagaman yan illegal, mamunood kayo ng yung documentary ni Cara David ba yun? Basta yon yung sa pagpag, yung mga bida doon, yung babae, yun nga yun. Siya ay may dinocument siya as in tao na meron sa Pilipinas na nagpapa-abort at merong gumagawa na doktor niyan dito sa Pinas. Gusto niyo malaman, mga people? Huwag niyo gagawin yan. Dapat talaga kayo ang makinig dito sa pag-aaral na ito kasi kayo ang parundiyan. Kaya nga, sa Pilipinas, sa ibang bansa, ito ay vocal sila sa ganung bagay. Pero dito ay illegal. Pagdating sa abortion, sila ay malalakas ang loob. They even defend and justify doing and committing itong brutal na gawain sa Amerika. Ijina-justify pa nila na ito ay healthcare. Pero ating titingnan, why people, mostly teenagers, commit such abomination? Lalo na ang mga kabataan. Bakit nga ang mga kabataan, lalo na kayo, ay gumagawa ng mga ganitong bagay? Una, fear of responsibility. Sa murang edad, magkakaroon ka ng responsibilidad. Duwag. Gagawa-gawa ka ng kalokohan, takot kang humarap. Kaya, pag kami mga manggagawa, pag kami may mga nababible studying, iniiwanan ng aring bata, iniwanan ng magulang, hindi sinusuportahan, dapat pinipit-pit talagang ng mga ganun para matuto. Hindi, kasi nga kami luto na sa mga nakikita namin. At minsan, ang hirap mong matiis na itong ina ay hinahayaan lamang na ganun. Kaya nga salamat sa Panginoon, tayo ay luto sa mga paalala at payo dito sa simbahang ito. Pangalawa, fear of shame. Takot, mapahiya. Ano sasabihin sa akin ng aking mga kapitbahay? Maaga ko nabuntis. Ano sasabihin sa akin ng mga classmate? Ano sasabihin sa akin ng mga friends ko? Takot mapahiya. Gagawa-gawa ka ng ganyan, tapos ayaw mong dalhin yung shame na dulot ng iyong kasalanan. Pangatlo, fear of loss of career. May pangarap pa ako sa buhay. Hindi ito maaari. Hindi dapat ako nabuntis. Aksidente mo ako nabuntis. Magandang aksidente yun. Yung iba hindi nagkakaanak, hirap magkaanak, tapos gagawa-gawa ng kaluhan, gustong ginto ang mga iniisip. Kaya nga mga kabataan, lalo sa mga teenager,
Gumagawa sila ng mga ganyang bagay dahil sa tatlong bagay na yan. Fear of responsibility, fear of shame, and fear of loss of career. Madaming gustong mabot sa buhay, kaya ang tingin sa binuo nilang kaligayahan ay isang sagabal. Ito nga ang pamangkin, gusto niya palaglag. Hindi ko lang ganito pero yun ang idea. Kaya ako surang-sura sa mga tatay, sa mga lalaki, na duwag. Di ko alam ba't meron lagi na, kumbaga ito yung sumpa, para may sumpa sa, part ng aming family laging may broken eh. Hindi nawawala sa every generation. Ewan ko lang. Sa generation ng aming kapatid, ang nakaranas sa isa kong kapatid. Wag sanang maranasan pa yan ng ibang kapatid at sa akin. Pero hindi sa generation ng aking ina, meron. Sa generation ng lola, meron. Kami ang pang fourth generation. Ngayon sana ay wala na. Kaya mahal na mahal ko yan. Mahal na mahal ko ay mga mahal sa buhay. Kaya ganun lang ako katindi magpaalala sa kanila. Minsan yung pag-iingat ko, may misinterpret na. May misinterpret na lang. Kasi minsan ako sumusobra nga din naman. So, babae ka. Ano? Ay katapang-tapang na yung kapatid. Siya pang mananapak. Babae-babaeng tao. Ayabang ko baga. Pero idea ay mahalin nyo yung mga binuo ninyo. Mahalin nyo yung mga binuo. Pahalagaan nyo yan. Kaya itong tatlong bagay ang iniikutan ng mga tao, lalo ng kabataan, kaya gumagawa ng karumal-dumal na bagay na yan. Kapag nawala na yung pinakamahalagang fear, alam niyo yung pinakamahalagang fear? Fear of the Lord, na meron dapat tayo, ay kakilakilabot nga ang ating magagawa. Kaya nga, kailangan natin itong unawain, ma-develop sa ating buhay yung fear of the Lord na sinasabi ng Biblia. Job 28:28. Tingnan nga po natin Job 28:28. Mabagal lang magbuklat ng Bible. Ayan. Ang sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. So, dinefine at pinaliwanag ni Job, ano bang ibig sabihin ng fear of the Lord? Baka mamaya tayo ay maling unawa diyan. Dapat pala ako'y takot sa Diyos. Papatayin ako ng Diyos. Hindi ganyan. Ito yung sense of fear na makita mo ang Diyos na malungkot dahil sa iyong kasalanan. Kaya nga nilinaw ni Job, yung fear of the Lord, ito yung paghiwalay sa ating kasamaan. At tayo magkakaunawa dyan. Kaya nga, mahalagang ma-develop yung fear of the Lord sa atin bilang isang mananampalataya. Pero, why abortion ay bawal sa God Disabled Baptist Church? Number one, lahat tayo ay nag-aaral nito, rejecting God's sovereignty. Abortion is rejecting God's sovereignty. Sa paanong paraan? When we say sovereign, meaning He has the power to do all things. He is supreme. He has the right. Pero wag natin tong ilalapat sa maling bagay. In this regard, abortion is rejecting God's sovereignty in the sense not honoring the life God has given to the child. Bakit? Job 33 verse 4, ang sabi, ang Diyos ang nag-grant ng buhay sa atin. Ang Diyos ang nagbigay, hinilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbigay sa akin ng buhay. So gusto ng Diyos na magkaroon ka ng buhay. Pero pagdating ng 1 Samuel chapter 2 verse 6, ito ang sabi, ang Panginooy pumapatay at bumubuhay. Ngayon, kapag ka commit ka ng abortion, inaagawan mo ng trabaho ang ating Panginoong Diyos. You reject the sovereignty of God. You have no right na patayin ang buhay na iniligay ng Diyos sa tiyan na yan. Kaya nga, sino ba may karapatang pumatay? Yung soberanong Diyos. Hindi yan para sa atin. Hindi natin yan trabaho. Ang trabaho natin ay alagaan, i-respect yung soberanong pasya ng Diyos na ikaw ay mabuntis. Igalang natin yung pasya ng Diyos na yan ay binigay para ikaw ay matuto. Ngayon, dahil nga tayo ay may katigasan ng ulo, hindi ako papayag. Ayoko ng gantong Diyos. Ayoko ng gantong nangyari sa aking buhay. Papatayin ko to. Huwag natin yung misinterpret to, ha? Ako'y nag-backslide. Oh, God's sovereignty. Hindi ganun yun.
Kaungasan yun. Ang idea ng God's sovereignty, hindi mo intensyon, pero niloob ng Panginoon Diyos. Wala kang plano, pero ginusto ng Panginoong Diyos. Ngayon, ito, you intend, and you have the intention to kill the baby. Hindi yun, pag nangyari, God's sovereignty, God is sovereign, nangyari itong bagay na ito. Hindi yung ganun, ha? Lalo na sa mga nag-aaral ng sovereignty of God, hindi po gayan yan. Ang sovereignty of God, ito ay wala kang intensyon na mangyari ito sa iyong buhay, pero niloob ng Panginoong Diyos kasi may plano siya dyan. Ngayon, kung papatay mo yung babyng na dyan, na ibinigay ng Diyos, ay teka, nire-reject mo yung kalooban ng Diyos sa buhay ng batang yan. Wala tayong karapatan na agawan ng trabaho ang Panginoong Diyos. Ang gusto ng Diyos, makinig ka sa Kanya, gawin mo yung ipinapagawa sa iyo. Ngayon, paano pagka ganito? Mayroong isang tanong palagi ay paano pagka ako'y naghahasa? Paano yung babing yan? Ay ayoko dyan sa babing yan. Ay paano pagka nagkaroon ng incest? Paano? Paano yan? Ang una mong tanungin ay yung sarili mo. Ikaw ba talaga ay ayos? Ba't ka magagahasa? Paano ka gabanamit? Anong oras ka lalabas? Baka consequence ng kasalanan mo yan. Hindi yan kasalanan ng Diyos. Hindi dapat natin bineblame ang Diyos sa mga nangyayari sa ating buhay. Dahil ang gusto ng Diyos sa ating buhay, lalo na kung mananampalataya tayo, ay puro magagandang bagay, puro pang-edify, puro para magdala sa papuri sa ating Panginoon Diyos. Ito, example, God's sovereignty. Meron tayong kapatidan sa loob ng kulungan na baptist din, nakulong. Pero habang siya nagtagal doon, bakit siya nakulong? Dahil lang kanyang sariling kapabayaan. Siya ay nagbisyo, nahuli. Aminado siya doon. Ito ay dahil, ako'y nakulong hindi dahil ng Diyos. Ako'y nakulong dahil ng aking kasalanan. Pero habang siya'y nakulong, ang nangyari ganito, kaya pala ako kinulong ng Panginoon Diyos dahil gusto ng Diyos i-restore yung aking loving and sweet relationship sa Kanya na nawala nung ako ay nasa labas pa. Ibig sabihin, yung mga bagay na kalokohan, yung ginawa nating kalokohan ay may aanak na consequence. At pag masama ang nangyari, ang tendency nating mga makikitid ng utak, ibe-blame natin ng ating Panginoong Diyos na hindi naman dapat. Ngayon, bakit puro kaguluhan nangyari sa ating buhay? Dahil yan ang ating kasalanan. Hindi yan dahil ng Diyos. Yan ay consequence ng ating kasalanan. Ang gusto ng Diyos sa ating buhay, ikaw ay mapaayos. Ikaw ay mapaayos. Ngayon, sa part na ito, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, ang Diyos ang pumapatay, ang Diyos ang bumubuhay. Tingnan nyo ang Deuteronomy chapter 32, verse 39. Ganun din. Ang Diyos ang pumapatay. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatuwid bagay, ako nga. At walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat. At ako'y ang nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Yan ang gusto ng Panginoon Diyos. Ako ang bahala dyan. Sasabihin ko kung kailan ang expiration date ng taong yan. Huwag nating aagawan ng trabaho ng Panginoon Diyos dahil hindi naman talaga tayo ang dapat gumawa niyan in the first place. Kaya madami napapahamak consequence ng ating kasalanan. Pero sa ideyang ito, tinatanggihan natin ang kalooban ng Diyos sa gayang activity. Diga po? Kaya, why abortion is not allowed in God Disabled Baptist Church? Because this church hold and stand that God is sovereign sa ating buhay. At kailangan natin yung tanggapin yon. Si Job, maayos naman siya mamuhay, pero bakit hinayaan ng Diyos na mag-suffer? Meron ba siyang ginawang mali? Wala tayo nakikita, pero alam natin may kasalanan siya, kasi siya'y tao. Pero bakit inalaw ng Diyos? Walang intention si Job, pero hinayaan ng Panginoon Diyos. Doon na-highlight ang sovereignty of God. Si Joseph, meron ba siyang intention na gawa na masama ang kanyang mga kapatid? Wala. Pero ano nangyayari sa kanya? Hindi maganda. Meron ba siyang masamang intensyon? Wala po. Pero sa kabila ng pangit nangyari sa kanya, doon nakita natin na yung pagiging soberano ng ating Panginoon Diyos ay may plano pala siya sa masamang nangyayari sa buhay ni Joseph. Ngayon, ako'y nagpa-abort, tapos namatay. Sasabihin ba natin sovereignty of God yun? Hindi po. Isa pong magbalik ho kayo sa pag-aaral ng Biblia, tingnan ninyo, i-check ninyo, ano ba talagang ibig sabihin ng pagiging soberano ng ating Panginoon Diyos?
ito ang buhay ko, ito ang pagiging soberano ng Diyos, ito ang kasalanan ko, ito ang pagiging banal ng Panginoon Diyos, pagtimbang-timbangin po natin. Huwag tayo magko-conclude na kaya ako'y nag-backslide dahil soberano ang Panginoon Diyos. He is still sovereign, pero kaya ka nag-backslide dahil ng kasalanan mo. Hindi dahil ng ating Panginoon Diyos. Kaya mo ginawa yung bagay na yan, ay dahil ng iyong kasalanan at hindi dahil ng pagiging soberano ng ating Panginoon Diyos. Pero, bagaman nangyayari na yan, may maganda pa rin plano ang Diyos sa buhay mo. Huwag niyo pong tutuldukan ang buhay niyo dahil lamang sa mga hindi magagandang nangyari, lalo na kung may alam kayong ganito na tao na gumawa ng ganyang bagay. Ari pa impyerno na gumawa ng ganyang bagay. Hindi po, hindi pa tapos. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng ating Panginoon Diyos. Si Pablo, napakadaming pinatay. Pero siya napatawad pa rin sa kanyang kasalanan. Ano po? Kaya number 1 natin, abortion is rejecting the sovereignty of God. Number 2, hindi lamang nire-reject, kundi rehearsing o practicing godless system. Rehearsing godless system. Paano po yan? In Romans chapter 3, verse 10 to 18, nakalagay po diyan yung wrong paths, verse 10 to 12. Gaya na nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Verse 11, walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Verse 12, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa na mabuti, wala kahit isa. Sumaling landasin na ang kanilang tinatahak. Pinapraktis na ang mga gawain sa maling landasin. Letter B, mouth full of deceit, cursing, and bitterness. Verse 13 to 14. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nagsigamit ng daya sa pamagitan ng kanilang mga dila, ang kamandag na mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Verse 14. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Kaya nga dito, ang mga tao na nagpa-practice ng godless system, ang kanilang bibig ay puspos ng pandaraya, panunumpa at kapaitan. Verse 15, feet are swift to shed blood. Letter D, verse 16 and 17, destruction and misery are their friends. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. Verse 17, and the way of peace have they not known. Verse 18, lango na to ka. There is no fear of God before their eyes. Letter E po yun. No fear of God before their eyes. Tingnan natin yung picture. Yan yung ating latag na outline na. Tingnan natin po yung mga picture. Bakit ang mga taong gumagawa ng abortion ay nagpa-practice ng mga godless system? Abortion is healthcare. Ano sabi ng Bible? Ang kanilang bibig ay puno ng pandaraya. Pinapakita nila na ang baby, ito ay hindi pa tao. Hindi pa yung tao. Gagamit pa sila ng mga scientific explanation, ng mga medical facts. Tapos sasabihin nila na ang baby minsan ay parasite. Abortion is healthcare. Hayaan nyo kami mabuhay. Tingnan pa natin yung picture. Tingnan niyo pa sabi. Abortion saves lives. Wow! Talaga? O kaya nang paliwanag, ang sabi ng Bible, mouth full of deceit, cursing, and bitterness. Tingnan pa natin next picture. Keep out of my uterus. Tapos nakalagay dyan sa pink, my body, my right. Yan ay bitterness, yung keep out of my uterus. Huwag mo pakalaman ng aking my body, my choice. Bitterness yan. Madaya na, nagamit pa ng mga science, nagamit pa ng mga medical facts, papakitaan ka pang ganito. Abortion saves lives. Abortion is healthcare. Tapos sasabihin ay, susumpain pa minsan. Ayun nagsasabi ng Bible. Sa Romans chapter 3, isinaysay na yung mga taong namumuhay labas sa kautusan. Namumuhay ng malalayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, tingnan pa natin itong wala na pong picture, O yan, tingnan niyo pa ito. Keep your law of our bodies. Yung iyong batas ay huwag mong ilapat sa aking katawan. Our bodies, our minds, our right. Katawan ko, isip ko, amin tong karapatan. And the filibuster, expand the court, codify Roe v. Wade. Kilala niyo ba si Wade? Or si Roe v. Wade?
Yan yung advocate ng abortion. Sa Amerika, gusto nilang illegal ang abortion. Kaya nga, tingnan nyo, suportado pa nila, nagamit pa sila ng mga worldly reasoning and worldly logic para patibayin na ang abortion ay safe. Ang abortion is okay. Ang abortion ay health care. Kayo mismo mag-search sa internet, type nyo lang, abortion. Lalabas dyan, health care. Bagaman yung iba, pero makikita mo yung ibang page dyan, healthcare talaga ipapakita dyan. Kahit sa YouTube, puro ganon. May mga doktor pang magpapakita, i-explain nila bakit ito healthcare, bakit kailangan minsan gawin ng abortion. Di ba? Ano nagsasabi ng Bible? Ang kanilang paa ay mabilis sa pagbubuo ng dugo. Walang takot sa harapan ng ating Panginoon Diyos. No fear of God before their eyes. Mouth full of deceit, cursing and bitterness, and wrong path. Maling landasin na. Tama bang nilalandas nila? Di ba mali? Kaya nga, ang gumagawa ng mga ganito pong bagay ay nagre-rehearse ng godless system. Karubal-dumal, tapos i-justify pa. Hindi ito maganda. So ito, sa panahon natin ngayon, child murder becomes normal. Killing baby in womb is not a sin. Bakit? Hindi pa ito kasalanan. Kasi hindi pa naman daw tao yun. Hindi pa ito tao. Pero may heartbeat na. Ang tanong naman ganito, kailan mo ba masasabing tao na yung nastayan mo? Pag kaya na mabuhay sa kanya sarili? Talaga? Ang katwiran ng mga tao, pagka ang baby o yung mga fetus, yung maliliit, yung mga 7 weeks pa lang, mga ganyan, kahit may heartbeat na, hindi pa daw yan baby. Ano tawag doon? Pusa. Ano tawag doon? Lason. Ang buhay ay nagsisimula sa conception ng sperm and egg. Kaya bago kayo gumawa ng kalokohan, please, i-reconsider niyo po. Kaya mga young people, kayo ang dapat na makinig dito. Lalo na. Ang mga married, lang naman magpa-abort pa ang mga married. Hindi na po. Close na. Malay mo, may milagro. Pero ang idea po, ang mga tanong, ang mga maririnig nyo sa mga pro-abortion ay may body, may choice, may uterus, may right, tapos yung baby, yung cell na yon na magkasama na sperm and egg, ay wala pa yung buhay, wala pa yung tao, hindi pa yung tao, wala pa yung buhay, kahit may heartbeat na. Yan ang mga ano nila. Ginagamitan pa nila ng mga ano, kaya tunay sabi ng Bible, ang kanilang bibig ay puno ng pandaraya, panunumpa at kapaitan. Pangatlo, patapos na agad tayo. Why abortion is not allowed in God Disabled Baptist Church? Dahil ito ay nagre-resist ng resisting God's speech. Ang idea na yan ay pinipigilan mo yung boses ng Diyos sa iyo. Di ba tayo may binigay ang Diyos na konsensya sa atin? Romans chapter 2 verse 15. Yan yung conscience na meron tayo, na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso na pinatotohanan. Ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagsusumbungan o mga dadahilan sa isa't isa. Conscience po yan. Ang Diyos ay may binigay na konsensya sa bawat tao. Kaya nga ang mga hintil na hindi binigyan ng kautusan ay nakakaalam ng tama at mali kasi may konsensyang binigay ang ating Panginoong Diyos at yun yung boses ng ating Diyos. Ngayon, ganito, bakit ang mga taong gumagawa ng ganitong bagay, tumatanggap ng aborasyon sa kanila, nire-resist nila o pinipigilan o nilalabanan, parang ang idea ayoko sa tinig ng Panginoong Diyos. Kaya nga, ito ay pag-resist sa boses ng ating Panginoon Diyos. Pagtanggi sa boses ng ating Panginoon Diyos. 1 Timothy chapter 4 verse 2. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hineroha ng kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga. Pinapatigas na nila ang kanilang konsensya kaya malakas ang loob nilang gawin ang mga bagay na yan. Ang mga taong nakaranas ng ganyan, sa halip na sila'y matraumatize sa dulot ng abortion,
Pagka ang kanilang budhi ay hinirohan ng waring bakal na nagbabaga, uulit-ulitin nila yun. Hindi na sila makakaramdam ng guilt every time na napapatay sila ng bata sa kanilang sinapupunan. Ang aking tanong ay ganito, ano kaya ang nararamdaman ng doktor pagka ganon? Meron kaya silang karapatan tumanggi? Ang mga doktor kayang nagsasagawa ng process na yan, meron kaya silang karapatang tumanggi sa ganyang bagay? Sana'y meron. Pero ang mga gumagawa ng doktor na yan, kaya nga sabi ng Bible, for the love of money is the root of all evil. Patindi po ang tao. Kaya nga sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 4 din, sa huling araw, sa panahong mapanganib, ang tao ay pasama pa ng pasama. Mamatay ka na, lalo ka pang papatay, at ikaw ay nakagawa ng kasalanan, sa huling panahon, hindi ka na magigilty sa iyong ginagawang kalokohan. Nakanino ang kasalanan? Nasa Diyos ba? Nakanino ang sisi? Nasa Diyos ba? Hindi po. Nasa atin. Katigasan ng ating puso. Titus chapter 1 verse 15. Sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis. Datapwat sa mga nangahawa at di nagsisisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nangahawa. So yung ganong pag-iisip pala ay nakakahawa. Kaya nga pagdating nyo sa university, iba-ibang ideology ang inyong makakasalamuha, iba-ibang philosophy ang inyong maririnig. Pumili kayo ng sasamahan ninyo na nasa ayos na pag-iisip. Bakit? Nakakahawa yan. Tingnan nyo yung mga ganyan pag-iisip na i-influence nila yung mga, dati, antay ka diyan sa activity yan. Ngayon, dahil kayo napasama sa mga pro-abortion, ngayon ikaw ay advocate na rin yan. Kaya nga, mag-iingat po tayo sa ating sasamahan. Ang sabi ng Bible, ano ngayon? Evil communication. Yung isa pa yung company. Ano nga? Yun, ang masamang kasama ay sumisira. Yun yung idea. Kaya mag-iingat po tayo sa ating mga sasamahan. Hindi lamang yung people, kundi lahat po tayo dito. Bilang ligtas, bagaman hindi man tayo sa clown na yan, kaya lahat tayo hindi guilty diyan. Ngayon, ang ating pinagtitibay lamang talaga, bakit nga hindi dapat ito talaga sinusuportahan? Dahil isa itong karumal-dumal na gawain. Karumal-dumal huyaan. Psalms chapter 38, verse 1 to 22. Medyo mahaba po ito, pero tingnan natin. O Panginoon, huwag mo akong sawayin sa iyong pag-iinit, ni parusahan mo man ako sa iyong mahigpit na sama ng loob. Sapagkat ang iyong mga pana ay nagsitimo sa akin at pinipisil akong mainam ng iyong kamay. Walang kagalingan sa aking laman dahil sa iyong pagkagalit, ni may kaginhawaan man sa aking mga buto dahil sa aking kasalanan. Sapagkat ang aking mga kasamaan ay nagsidaan sa ibabaw ng aking ulo, gaya ng isang pasang mabigat ay napakabigat sa akin. Ang aking mga sugat ay mabaho at putok-putok dahil sa aking kamangmangan. Ako'y nahirapan at ako'y nahukot. Ako'y tumatangis buong araw. Sapagkat ang aking mga balakang ay lipos ng hirap at walang kagalingan sa aking laman. Ako'y nanglalata at bugbog na mainam. Ako'y umangal dahil sa kaba ng aking loob. Panginoon, lahat ng aking nais ay nasa harap mo at ang aking hibik ay hindi lingid sa iyo. Ang aking loob ay kakaba-kaba, ang aking kalakasan ay nangalata. Tungkol sa liwanag ng aking mga mata ay napawi rin ito sa akin. Ang mga mangliligaw at ang mga kaibigan ko ay nangakatayong malayo sa aking paghihirap at ang aking mga kamag-anak ay nakalayo. Sila namang nag-uusig ng aking buhay ay nangaglagay ng mga silos na ukol sa akin at silang nagsisihanap ng aking kapapahamak ay nangagsasalita ng mga masasamang bagay at nangag-iisip ng pagdaraya buong araw. Ngunit ako'y gaya ng binging tao na hindi nakakarinig at ako'y gaya ng piping tao na hindi ibinubuka ang kanyang bibig. Oo, ako'y gaya ng tao na hindi nakakarinig at kanyang bibig ay walang mga kasawayan. Sapagkat sa iyo, O Panginoon, ay umaasa ko, ikaw ay sasagot, O Panginoon kong Diyos. Sapagkat ang aking sinabi, baka ako'y kagalakan nila pagka ang aking paa ay nadudulas at nagsisipag mataas sila laban sa akin. Sapagkat ako'y madali ng mahulog at ang aking kapanglawan ay laging nasa harap ko. Sapagkat aking ipinahahayag ang aking kasamaan, aking ikinamamanglaw ang aking kasalanan. Ngunit ang aking mga kaaway ay buhay at malalakas at silang nangagtatanim sa akin ay may kamalian ay dumami.
Sila namang nangagbabayad ng kasamaan sa mabuti ay mga kaaway ko, sapagkat aking sinunod ang bagay na mabuti. Huwag mo akong pabayaan, O Panginoon, O Diyos ko. Huwag kang lumayo sa akin. Magmadali kang tulungan mo ako, O Panginoon, na aking kaligtasan. Sa mahabang verses na yan, itong taong ito, na may konsensya, kapag nagkamali, nahibik sa ating Panginoong Diyos. Kita niyo yung comparison sa iba nating verses? Compare sa text na ito, sa chapter na ito, ang taong may buhay pa ang budhi o yung pusong hindi pa kalyo, sensitive sa kasalanan. Ngayon, sa mga taong gumagawa nito, i-justify pa nila at pinapatigas pa lalo nila ang kanilang puso. Kumbaga, ito ang puso ko, matigas na, tatakloban ko pa ito ng pampatigas. Tatakloban ko pa ng pampatigas. Kaya nga, ang taong nagre-resist ng boses ng ating Panginoong Diyos ay hindi talaga makakalugod at hindi talaga makakarinig ng tinig ng ating Panginoong Diyos. Kaya salamat sa ating Panginoong Diyos, sa God is Able Baptist Church, itinuturo po ang mga ganito pong bagay. Tingnan po natin tong case na ito. Para doon sa mga naghahasa at para doon sa mga hindi sinasadyang mabuntis, sa mga naghahasa, ang tanong naman ay ganito, ang pagpatay ba sa bata ay ang solusyon? Sabi dito, two wrong things did not make a right. Mali na ang nangyari sa iyo, gagawan mo pa ng mali, hindi yan mag-i-equal sa positive na bagay. Hindi yan multiplication. Negative times negative is positive. Hindi yan multiplication. Ito ay maling bagay, ginawan mo pa ng maling bagay, magdudulot lalo yan sa kapanglawan. Intentionally killing the unborn child is not the answer. Also, keep in mind that having an abortion is a traumatic experience. Hindi ka makakatakas sa trauma na dulot niyan. Hindi mo kayang takasan yung guilt na mararanasan mo pagka nagpa-abort ka. Kaya nga kung lalo na yung mga first timer na gagawa niyan, hindi yan makakatakas sa guilt na ipaparanas ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, tingnan nyo ito. Sabi ng doktor to ay paano yung mga gano'n? Ay paano pagka ako, tapos yung baby, kailangan isa sa amin na maligtas. Ay gusto mong iligtas yung iyong asawa, tapos yung baby ay magiging sagabal para maligtas ang iyong asawa. Di ka may mga ganyang case? Tingnan nyo ito. What about when the life of the mother is at risk? Honestly, this is the most difficult question to answer on the issue of abortion. Quotation to First, tingnan nyo ito sabi, let's remember that such a situation is exceedingly rare. Dr. Landrum Shuttles, a pioneer in the field of the vital fertilization, wrote, less than 1%, mababa pa sa 1% of all abortion are performed to save the mother's life. Yung bang mga ganitong case, intention nilang ipa-abort ang bata? Hindi po. Ito ay dilemma. Dilemma ito. Tingnan nyo pa, Dr. Irving Kushner, professor of obstetrics at the UCLA School of Medicine, when testifying before the U.S. Senate, was asked how often abortion are necessary to save the life of the mother or to preserve her physical health. Ang kanyang sagot ay ganito, in this country, about 1%. Testimony before the Senate Judiciary Committee, tingnan niya sabi, other medical professional go further stating that abortion is never necessary to save the mother's life. Never daw po naging mahalaga ang abortion para iligtas ang buhay ng isang ina. Over 1,000 OB-GYN and maternal health experts signed a statement saying, in part, as experienced practitioner and researchers in obstetrics and gynecology, we affirm that direct abortion, the purposeful destruction of the unborn child, is not medically necessary to save the life of a woman. Dublin Declaration on Maternal Health. Further, in 2019, medical leaders representing more than 30,000 doctors said intentionally killing a late-term unborn baby in an abortion is never necessary to save a mother's life. Kaya nga, bakit naman mag-iisip din ng tao, ang magulang na gano'n na, itong batang to ay baka ako'y mamatay pagka ito'y pinanganak ko. Hindi, kung nandyan na, pagsikapan mo nang mailiwal yan ng safe. Pag-pray mo talaga,
At gayon din, ang sabi ng mga doktor, never necessary na ipatayin ang bata para maligtas ang buhay ng ina na napapahamak sa panganak. Ano po? Kaya, conclusion sa bakit bawal ang abortion sa God Disabled Baptist Church, kailangan natin itong tandaan. God's value life. Pinapahalaga ng Panginoon Diyos ang buhay. Yan na lang talata sa Exodus chapter 21 and Hosea chapter 9. Ibinigay ng Diyos ang pagpatay sa mga taong papatay ng walang mga kamuwangwang. Buhay sa buhay. Pumatay ka ng bata, nararapat kang patayin. Bakit nagbigay ang Diyos ng ganung batas para sa mga walang kalaban-laban? Dahil pinapahalagan po ng Panginoon Diyos ang buhay ng mga bata. Jesus loves the little children. Kaya nga, ang sabi ni Jesus, magaling pang isabit yung millstone. Gilingang bato at hiyagi sa dagat kaysa sa yung bata. Ganon kahalaga ang buhay ng mga walang kalaban-laban sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga yung ating text, Proverbs chapter 31 verse 8, umimik ka sa mga walang kakayanang ipagtanggol ang kanilang sarili. Bilang ligtas, ano ating trabaho? Ipaglaban natin ang buhay ng mga walang kalaban-laban, lalo na ito, walang kamuwang-muwang, ingatan, ipaglaban, ipakita ang karapatan na dapat talaga silang mabuhay. Sino magtatanggol sa kanila? Kung ang kanilang ina na may saltik ay gustong ipalaglag ang batang yon, sino magtatanggol kung hindi tayo mga ligtas? Alam na, pagtanggol, ating ipakita ang consequence, ating ipakita ang kagandahan ng buhay na nag-aabang para sa batang yan. Malay mo, yung batang ipapalaglag, yung palang susunod na presidente ng Pilipinas. Hindi natin alam. Diba? Siya palang ang antikristo na magpapasenso sa buong mundo. Hindi natin alam. Kaya salamat sa Panginoon. Ayun na lang po ating conclusion. Tayo ang iimik. Since alam natin, common sense ito, para sa lahat ng mga ligtas, hindi dapat gumagawa niyan. Pero worst comes to worst, na mga kabataan ay bumagsak sa ganyang kalagayan, kung hindi mo talaga kayang maatim, makita yung bata, meron tayong mga orphanage. Meron tayong mga orphanage. Wag na wag mong papatayin ang bata nang dahil lang sa hindi mo gusto. Nang dahil lang sa kasalanan ng tatay niyan, wag mong gagawan na masama. Pinahahalagaan ng Diyos ang buhay na yan, kaya hindi dapat yan pinababayaan. Okay po? I hope na inyo nakita sa tatlo nating punto. Abortion is rejecting God's sovereignty. Abortion is practicing or rehearsing godless system. And abortion resists God's speech. Tayo po mag-pray. Panginoon Diyos, magandang hapon po muli. Salamat po.